Din po nagtatanong kung paano daw po ako pumayat. Gusto ko lang pong i-share sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko hanggang ngayon. Mga bagay na nag-work, kaya po ako nag-lose ng weight. Meron po kasi akong ginawa at i-shika ko po sa inyo. Hello mga day! Your Mama and Black Mama is back and welcome back to my channel! Kamusta po kayo? Naku, eto na. Ang tagal kong hinintay na i-shoot itong vlog na to. Naku, tagal hinintay. Kasi nga po, tayo ay magkakaroon ng heart-to-heart talk. Naku, heart-to-heart talk, ano? Hindi. Kasi po, ang dami pong nakapansin at saka nagtatanong. Sinasabi nila na pumayat daw po ako. Maraming pong salamat dun sa mga naka-appreciate, di ba? And at the same time, ang dami din po nagtatanong kung paano daw po ako pumayat, di ba? So, hindi ako makasagot kasi hindi ko rin alam kung paano nga ba ako pumayat. Pero, gusto ko lang po i-share sa inyo yung mga ginagawa ko at saka yung mga nangyari. Para lang po baka dahil doon kaya ako pumayat. Siyempre, hindi naman ako expert, di ba? Ayoko namang sabihin na, eto yung gawin nyo. Gusto ko lang pong i-share sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko hanggang ngayon. Mga bagay na nag-work, kaya po ako nag-lose ng weight. And at the same time, naku, yung mga nagsabi, nag-glow up daw ako. Thank you naman po. Was naglalaro sa 87 to 88 kilos. So, parang naging New Year's resolution ko na sana this year mag-lose ako ng weight. Diba? Kasi nga, syempre, hindi na tayo bumabata. So, for health reasons at saka minsan kasi, di ba, may mga damit ka na nakikita tapos hindi kasya sa'yo. So, parang sabi ko, sana magkasya na. So, towards the end of the year, nag-start na akong i-train yung sarili ko na mag 1 meal a day o yung OMAD na tinatawag. Para din siyang intermittent fasting pero hindi po kasi ako super strict na, ba, kakain lang ako from, say, 4 p.m. hanggang 9 or 10 p.m. Hindi po ganun eh. Nagkataon po na yung aking pong body clock, late talaga ako nagigising. Kasi nga, late din naman ako natutulog dahil din po dun sa lifestyle, dun sa work namin. Kung makaalala po nyo, para dun sa mga nanonood pa ng OGD Showbiz Update, di ba? Minsan po sasabihin namin, alas stress na. Kasi totoo naman po alas stress na. Dahil galing ka sa isang event, tapos dun pa lang kayo mag-shoot. So, yun po talaga yung parang routine ko na talagang madaling araw po ako natutulog. So, gumigising po ako mga lunchtime na or a little after lunch. Gising ako dahil hindi ako breakfast person. So, hindi po ako nagbe-breakfast. Kaya napapakain talaga ako mga 4 o'clock, 5 o'clock na dyan ako magugutom. So, nag-umad po ako. Come February, nalaman po namin na invited kami sa ABS-CBN Ball. So, mas lalo akong naengganyo na magpa-slim ng konti para naman medyo maganda-ganda yung outfit na masuot natin para sa ABS-CBN Ball. Kinarir ko na talaga na, ay talaga mag-uumad ako. Wala akong iba pong nararamdaman. I felt light, I felt okay until nung nagpa-executive check-up ako ng first week of March. Tapos lumabas dun sa executive check-up ko na may mga pula. Ayan, para dun sa mga nag-executive check-up. Alam niyo na yung ibig sabihin pag may mga napula. Yun yung mga medyo above sa standard. So, medyo tumaas ng konti yung cholesterol, yung sa fatty liver. So, hindi naman po ko sana alarm, pero dahil nga in denial ka na, hindi, baka kasi dahil check up ako, galing ako sa December, Christmas, no, birthday ng mami at ibang parties pa ng January, tas February, di ba? So, kung past 3 months, talagang maraming inom, maraming cakes. So, ang ginawa ko po, nagpa-test ulit ako after 20 days. Yung mga friends po natin from Kairos Health Medical Group, nag-offer po sa akin kung gusto kong magpa-executive check-up. So, nag-take ko na po ako ng opportunity. Sabi ko, sige, kasi medyo nag-lifestyle change ako for the past 20 days. Mag-check ulit ako. So, nung lumabas, nag-improve naman po yung yung results ko. Pero, pula pa rin.
Wala pa rin. Ang ABS-CBN Ball, April 4, di ba? So, dahil nga nag-ABS-CBN Ball, so may konting nomo-nomo pa doon. Sabi ko, after na ng ABS-CBN Ball, saka ako magko-consult sa doctor about my results. So, after April 4 yung ABS-CBN Ball, after April 4, doon na po, nag-consult na ako sa doctor. So, yung doctor, upfront, sabi niya gano'n, dapat ganito, ganyan. Ito, dapat inumin mo na to, ganyan. So parang sabi ko, parang gusto ko ng second opinion. So naghanap ako ng isa pang doctor. So dun ko na-discover si Mr. Endo. Oh. So si Mr. Endo na kilala ng mga ibang nagko-consult sa mga internal medicine doctors. So siya si Dr. Nanuel Luna. Na apparently, hindi ko alam or nakalimutan ko, na-meet ko na siya sa isang party. Pero kapatid pala siya ni Don Luna, yung aming editor sa OGDA Showbiz Update. So, naghingi ako ng appointment. Tapos, ayun nga, finally, dahil nga, sobrang in-demand si Doc, diba? Nakapag-set tayo ng appointment. Tapos, sinay ko sa kanya results ko and sobrang thoroughly in-explain niya lahat. Punto por punto. Even yung mga hindi mo problem, i-explain niya sa'yo, ba't ganyan yan? Sobrang bait ni Doc. At in-explain niya sa akin mabuti lahat. At yun nga yung sinabi niya sa akin na dahil for the 20 days period, maganda yung naging result. So, feeling niya, mag-work pa rin daw yung lifestyle change. So, nakwento ko sa kanya na nag-umad ako. Ang explanation sa akin ni Doc, ginawa ni Lord ang tao na kumakain na 3 times a day. So, kailangan daw kumakain tayo 3 times a day because yun yung kailangan for our metabolism. And yung metabolism daw plays a vital role kung gusto mong mag-lose ng weight. So dahil hindi naman ako marunong at hindi ako nagmamarunong, nag-ask ako kay Doc to explain how proper diet can help us lose weight and be more healthy. So, ito yung sabi ni Dr. Luna. So, ano nga po ba yung mga healthier ways to lose weight? There are a lot of diets that we see. Andyan yung intermittent fasting, andyan yung 1 meal a day. But one of the most effective and the healthiest way to lose weight is calorie deficit. Meaning, kakain po tayo 3 times a day, 3 major meals, pero bawas lamang po yung calories. We will choose nutrient-dense foods or mga foods na low calorie pero high in nutrition. Between white and brown rice, piliin po natin ng brown rice. Between white and wheat bread, piliin po natin ng wheat bread, no? And other foods na mga matataas sa fiber content, so mga whole grains katulad ng oatmeal, no? Iwasan po natin yung mga tinatawag naming fast and furious kagaya ng mga white rice, white bread, and white pasta. Also, iwasan po natin yung mga sugary drinks. These are the food ng mga high calorie pero less nutrition or mga tinatawag nating empty calories, no? Yung mga sugary drinks such as sodas, soft drinks, fruit juices. Instead, ang piliin na lang po natin would be water or mga zero-calorie drinks. Sa protein, sa meat, hindi naman po bawal kung wala namang contraindication or kung maganda naman po ang function ng kidneys as long as aalisin po natin ang taba and iwas po tayo sa mga prito or fried. Ang fats, hindi naman po lahat ng fats ay masama. Meron din naman po tayo mga good fats, kagaya po ng fats na galing po sa avocado, sa egg, sa fats galing po sa mga oil ng olive, corn, or canola, or dun sa mga galing po sa tuna, salmon, mackerel, or sardines. In general po, iwasan po natin yung mga food na high in saturated fats, high in trans fat, high in sodium or asin, and mga maraming sugar added. All of these, proper diet should be coupled po with exercise. So, hindi pwedeng proper diet lang. Kailangan po merong exercise. And ang rekomendasyon po namin would be 150 minutes per week. Yun po equivalent lamang sa 30 minutes a day, 5 days a week, na walang 2 araw na lalagpas na wala pong exercise. Aerobic na moderate intensity exercise po ito. So kapag pinagsama po natin ng proper diet and healthy lifestyle, ito po ay healthier option para makalose po tayo ng timbang. Ayan, so kung narinig nyo, yung sinabi niya, yan mismo yung ginawa ko. So sabi niya,
alisin yung lahat ng white. White rice, white pasta, white bread. So lahat yun pinalitan ko ng brown rice, whole wheat bread, at saka brown pasta. Pero syempre nga, di ba, may mga times na nasa labas ka, walang brown rice, or nasa isang place ka, nilimit ko talaga yung intake ko ng mga white. So yan po yung unang-una kong ginawa. Inalis ko yung white rice. Pero ang love na love ko kay Doc, ang lagi sinasabi sa akin, hindi niya sasabihin sa akin na bawal kainin to, bawal kainin yan, wag mong kainin to, wag mong kainin yan. Ang lagi sinasabi, pwede mong kainin pero in moderation. So, doon naman sa part na sinabi niya na calorie deficit. So, sabi ko, ano ba yung calorie deficit? So, sinerch ko sa Google. So, ayun pala, ang tao pala, tayo pala, depende sa age and gender natin, meron pala tayong required calorie intake every day. So, base sa mga pagkain kinakain natin. So, nabibilang pala yun. So, yung calorie deficit, kung halimbawa 2,000 ang required calories sa'yo, ang kakainin mo lang is 1,500. So, yung iba, sobrang they take it to heart. Na okay, may mga nagme-measure and sobrang believe ako sa kanila kasi mini-measure nila kung yung gulay ba, ilang grams, ilang calories, ganyan. So, nung unang 2 weeks ko, parang laging sinusunod ko yon na yung plato ko, di ba, bilog yung plato. Yung 1/2 nun, gulay. Yung 1/2 ng plato ko, gulay. Yung 1/4 brown rice, tas yung 1/4 chicken or fish. So, medyo umiwas din ako sa pork and beef. Pero gaya sabi ni Doc, pwede, pero in moderation. So, pag merong pork and beef dyan, tumitikim-tikim lang ako. So anyway, after 2 weeks, ang hirap talagang sukatin minsan at saka itansya sa utak ko kung gaano karami na yung calories na kinakain ko. Kaya, ayan naman, inask ko si Mark Manicad kung ano yung meal provider niya. At doon ko naman na-meet ang Taste Fit Gourmet Manila. So, wala na ako ngayong problema sa pag-measure ng aking calorie intake. Kasi nga, nung sinabi ko sa kanila na eto lang yung calories na target ko everyday na 1,200, so sana nilalagpas ng 1,500, everyday pinapadala nila ako ng meal na nakalagay doon kung yung breakfast ko ilang calories. Yung lunch ko, ilang calories. Yung dinner ko, ilang calories. Yung snack ko, ilang calories. Yung isang saging, ang kasing dami niya ng calories, ganito palang karaming pagkain. Kung gusto mong kumain at mabusog, ang kainin mo ng madami, yung mga low in calories. Diba? So may mga paganyan na. So ang laki-laki talagang tulong ng Taste Fit Gourmet Manila sa akin kasi nga, hindi na ako nag-iisip kung anong kailangan kong kainin. So, yung pinapadala nila. Pero syempre, gaya nga sabi ni Doc, everything in moderation. Minsan, pag alam ko na may event ako pupunta sa gabi, na mag-buffet ako. So, minsan, kakainin ko yung breakfast. Tapos, for lunch, yan, titikman ko lang ng konti. Yan. Tapos, para makukuha ko pa rin yung 1,200 to 1,500 calories every day. At saka pag nagsasamgyupsal kami, kailangan dun sa merong salmon at saka tuna, at saka yung may fish, maraming vegetables, diba? Chicken, yan. Dun kami dapat lagi kumakain. Kaya lagi ang tanongan namin, may fish ba dyan? May vegetable ba dyan? May chicken ba dyan? Plus, isang major po, hindi po talaga ako matubig na tao. Promise. Talagang mas mas juice, mas iced tea, mas soft drinks. Ang isang anekdota po sa akin, hindi po ako nakakapag-host ng event, ng weddings or kahit anong event at nakakakanta na hindi ako umiinom ng ice cold Coke. So, isa pa yung nawala po sa akin, yung soda. So, ngayon, na-discover ko na meron pala mga 0 calories, 0 sugar na drinks. Pero nga dahil medyo pricey siya, talagang mga once a week ko lang siyang iinumin na parang reward ko lang, cheat day ko sa sarili ko. Pero yun yung isa pong major when it comes to diet. Water po talaga. Talagang pinipilit ko makainom ng 2 liters of water every day. Though miss na miss ko yung soft drinks, meron namang Zevia. Yan, nabibili ko yun dun sa healthy options. Biglang naging suki ako ng healthy options. Di ba? Kung ano yung mga healthy. Yun nga lang, hindi naman lahat ng healthy po mahal. Pero yung iba nga lang po mahal. Pero marami po mga pagkain na healthy na pwede po natin kainin na hindi naman po ganun kamahalan. Although, yan nga, yung mga 0 something, mga low calories, na mga chips, na mga soda, na mga carbonated drinks, yan, medyo pricey po. Kaya kahit na gusto mong tipirin yung sarili mong kainin or inumin sila, mapapatipid po talaga kayo. And
isa pa pong major sa aking lifestyle is for the past 3 months, wala pa akong alcohol intake kahit na tikim. So before, social drinker po ako. So I drink red wine, beer, ako lalo Red Horse, yan. Kung magbibira ako ng Red Horse, kasi medyo matamis siya. Yung hard drinks, hindi ko po siya masyadong dig, although sinasabi nila na yun daw yung mas healthy. Pero apparently, red wine at saka beer lang po yung ininom ko. So for the past 3 months, wala po talaga ako kahit na droplet ng alcohol. Wala po talaga. Kasi nga, pinapanindigan ko yung kaya kong mag-lifestyle change kasi ayoko mag-maintenance. So, sabi ko, kakaririn ko muna mag-lifestyle change ako. And speaking of lifestyle change, nabanggit din kanina ni Dr. Luna na you have to pair yung diet mo with exercise. So, yung sinabi niya kanina na yung recommended nila is 150 minutes of exercise every week or at least 30 minutes of exercise every day for 5 days na wala kang 2 consecutive days na wala exercise. So, kung mag-exercise ka ngayon, pwede bukas wala, pero the next day kailangan meron. Hindi pwedeng 2 araw na wala kang exercise. So, nung umpisa, ang ginagawa naming exercise is walking. So, nagpupunta kami ng UP. Tapos biglang, kinulit ko ulit si Mark Manicad. Sabi ko, saan ka ba nag-gym? Sabi ko. So, sabi niya sa Anytime Fitness. So, sabi ko, wait ka lang, parang mag-work sa akin yan. Kasi 24 hours open. So, ayun na nga. Doon ako ngayon napasok sa Anytime Fitness. And, ayan, true enough. Kahit na alauna, alas 2, alas 3 ng umaga, nakakapag-exercise po ako. At syempre, ang gumabay sa akin dyan, walang iba, kundi si Coach Mark. Yan. Si Coach Mark ang aking berdugo sa Anytime Fitness. Hello, this is Coach Mark from Anytime Fitness, Hemati Square. Paano nakatulong kay Mama Loy ang exercise para pumayat? Nag-start kami sa body weights, pag-introduce ng proper movement from upper to lower. Then right after nun, in-introduce ko sa kanya yung mga machine, paano gamitin, hanggang sa kaya na namin mag-free weights. Gumagamit kami ng barbell, dumbbells, mga ganyan. Nagka-cardio ba si Mama Loy? Yes, nagka-cardio si Mama Loy. Even yung cardio niya, naka-program. Usually, max namin 1 hour. 30 minutes yung minimum. And then yung program niya sa treadmill, usually nasa 5 yung speed. And then yung incline niya, max na yung 5. Pagka gusto naman niya medyo intense yung cardio niya, 20 minutes na intense o running pace. And then after nun, pinapabalik ko siya sa walking. Siguro mga ginagawa niya minsan 4 to 5 lang yung speed after ng running niya. Para maiwasan din yung muscle loss. Overall, hindi lang pagpayat yung naging benefits niya kay Mama Loy. Nandiyan natin yung pagbaba ng sugar niya, mas balance sa cholesterol level, mas maganda yung mood niya. Hindi lang natatapos sa physical, yung pagiging fit. Importante pa rin dyan kung ano yung nangyayari sa katawan natin. So, hindi kailangan mabigat yung binubuhat, mahirap yung training. Importante, consistent, sustainable yung ginagawa natin. And then, sa pagkain, hindi kailangan tanggalin agad. Baka pwede naman natin bawasan muna hanggang sa dahan-dahan na natin tinatanggal yung mga bawal. Makukuha din natin yung goal na gusto natin. Yun lang guys, good luck sa fitness journey niyo. Pero in fairness naman sa kanya, hindi naman niya ako masyado pinapahirapan. Pero ini-explain niya lagi sa akin kung para saan tong exercise na to, para saan tong machine na to, anong nangyayari pag nagbe-build ka ng muscle, nagbe-burn ka pala ng fat. So, naging hand in hand na ngayon yung diet ko tsaka yung exercise. Pag feeling ko na overeat ako or kaya may kinain ako na hindi healthy, laging parang napupush ako lalo na ay mamayang gabi kailangan mag-exercise ako, kailangan i-exercise ko to. Pero hindi naman po araw-araw nagbubuhat ako Hindi naman po ako bodybuilder. Ayoko naman po magka-muscle. So, yung mga pinapagawa sa akin ni Coach, para lang mag-build ng muscle enough to help burn fat. Tsaka minsan ina-alternate ko yung pagkalbawa ngayong day na to nag-machine ako, bukas mag-aerobics ako, the next day magma-machine ulit ako. Pero ang hindi po nawawala sa akin na exercise, almost every day. Hindi ko sasabing every day, at least almost every day. At alam yan nila na OG, tsaka nila Jegs, tsaka ng mga friends ko, na kahit alauna, alas 2, alas 3, maglalakad po ako ng 30 minutes. Continuous walk. Minsan pagod na ako, hindi ko na kayang pumunta ng gym. Kahit dito sa corridor ng condominium, naglalakad lang ako to and fro
for 30 minutes. Minsan, pag naintan ako, dito lang ako sa loob. Lakad ako dito, ikot-ikot ako, 30 minutes dito sa table. Plus, yung work din po kasi namin, pag naghanap ako ng mga furnitures, o kaya pag may kailangan akong hanapin ng damit for an event, sa mall, yung kakalakad mo, before you know it, 1 hour ka na palang naglalakad, 2 hours ka na palang nakatayo. So, exercise na po yun. Kaya kung hindi niyo po gustong mag-gym, pwede pong ganun yung gawin ninyo. Pero para po sa akin, I believe yung Anytime Fitness, ang laki po ng natulong niya doon sa pag-lose ko ng weight. Dahil nga, guided yung exercise ko nila, Coach Mark. Pangalawa, may mga machines doon na available 24 hours. Anytime of the day, pwede mong gamitin, di ba? To help you build muscles. Tapos, ang babait pa ng mga tao, yung parang hindi nakaka-intimidate. Dati sabi ko, baka mamaya pag may natignan ka lang na, uy, ang gwapo na ganito, baka mamaya magalit. Wala, ang babait po ng mga tao, para kaming family lang sa Anytime Fitness. And ang dami ko nakikita doon na nagtutulungan, yung nag-guide sila sa isa't isa. Para po siguro din, pleasant yung exercise time mo, di ba? Hindi ka mabubore. Plus yun nga, anywhere you are, makakapag-exercise ka basta merong Anytime Fitness in the area. Yung ibang mga artista na nakita ko doon, minsan daw doon sila sa gym namin sa Anytime Fitness Hemady Square, nag-gym pag nandito sila sa Quezon City. O, di ba? So, doon pumasok yung Anytime Fitness Hemady Square branch. Kaya kung nasa Quezon City po kayo, tapos malapit lang po kayo sa Christ the King Church, katabing building lang po noon, nandun po yung Anytime Fitness Hemady Square branch. O, yung magkita po tayo dyan. Pag dyan po kayo nag-enroll, kontakin niyo lang po si Miss Ivy, yung aming pong manager dyan sa branch na yan. Dati, ang feeling ko dun sa mga nag-exercise, mga badidosong tao, yung gusto maging maganda yung katawan. Pero yung isang sobrang malaking realization ko na nag-exercise ka, bonus na lang yung gumaganda yung katawan mo. Ang importante talaga is yung health mo. Meron pa po ako mga ibang ginagawa na mamaya i-chika ko na feeling ko na nakatulong din po sa pagpapapayat ko. Pero yun nga po, ang isang napansin ng mga friends ko, lalo na yung mga nanonood sa mga vlog namin, is yun nga daw po, parang lumiit daw po yung mukha ko. So, feeling ko, lumiit siya dahil nga siguro lumiit din po yung body frame natin kaya lumiit yung mukha. Pero, more importantly than that, meron po kasi akong ginawa at i-chika ko po sa inyo. So, ang NB Skin Beauty and Wellness Center na nangangalaga po sa aming skin, face, body, and wellness, ginawa po yung NB Endo Laser Lift sa akin pong cheek, sa jawline, sa chin. Kaya po, kung mapapansin po niyo, lalo na sa mga vlogs namin sa Showbiz Update, kitang-kita niyo po na kumanto na po yan. Kasi yun po yung effect ng NB Endo Laser Lift. So, napapapayat niya po yung face, yung double chin, yung jawline, napapalabas niya. Yan yung ginawa po sa akin ni Rhea Flores Trinidad, yung aming pong aesthetic surgeon at ang aming pong medical director sa NB Skin Beauty and Wellness Center. Tapos, nilagyan niya rin po ako ng baby botox para nagagalaw ko pa rin po yung aking eyebrow. Tapos nilagyan niya rin po ako ng filler dito sa dulo ng bridge ko kasi malalim po talaga yung dito ko. At saka ang isang super talagang bonggang nagawa ng NB po sa akin. Yung dati po, ang laki-laki nung guhit nung dito ko. Ang lalim-lalim niya. Ngayon tignan niyo po ang babaw na. Plus, ayan po talaga, continuous pa rin naman po yung akin po mga treatment para yung aking mga malalalim po talaga ng mga acne scars, mapababaw po niya. Ang laki-laki na po ng improvement. Pero yun nga lang po, dahil nga rin po sa trabaho natin na hindi po ako pwedeng laging nagda-downtime, medyo napatagal po yung proseso dahil nga lang din po sa schedule ko. Pero yun nga po ngayon, best effort, ginagawan ko po ng workaround para masunod ko po yung program for acne scar revision. Tapos tuloy-tuloy lang po yung aming drip na sabi ko, kaya glowing din po yung aming skin dahil po sa mga imported na drips ng NV, dahil po yan imported from Switzerland. At dun sa drip ko po, nilalagyan din po nila ako nung yung tawag ni Miss Paula, yung skinny drip. So, parang tumutulong po siya para tunawin yung mga fats na nandun sa mga organs para rin, syempre, lumiit din po yung ating tiyan. So, thank you very much, Dr. Rhea Trinidad. And of course, the owner of NV, Mr. Angelo Dominguez. Thank you so much po to my NV family for always taking care of us and for glowing us up.
And of course, partneran na rin po natin yan ng magandang ngiti, di ba? Yan naman po ay courtesy of Dr. JC Solis ng Gorgeous Smile Dental Clinic. Naku, tawid lang din po sila ng Anytime Fitness Hema D Square branch. Andun lang pagtawid mo, andun naman si Dr. JC Solis ng Gorgeous Smile. Kaya nagniningning lagi ang aming ngiti, di ba? Dahil po yan sa Gorgeous Smile Dental Clinic. Ano ba ginagawa ko? Ayun. Sabi din po, dapat daw matulog tayo mga 10 p.m. Dahil pag 10 p.m. nagre-regenerate yung ating mga organs. So dahil nga gising ako ng 10 p.m., so kinakaroon ko na lang is maka at least 7 to 8 hours of sleep. So yun din po isang binago ko sa routine ko na as much as possible, regularly, kailangan mag-set po kayo ng kung ano oras kayo matutulog at ano oras kayo gigising. Minsan may mga araw na lalagpas ka, pero as much as possible, you keep that schedule. Para hindi po nakukonfuse yung body natin na oras mo na natulog, oras mo nang gising. Kasi sabi po nila nakakapayat din daw po yun pag halimbawang regular yung hours of, pag halimbawang regular yung sleeping time mo at waking time mo at saka yung haba ng tulog mo. And everyday po pag gising ko, ang unang-unang ginagawa ko, uminom po ng I Am Worldwide Barley. Yan. So, minsan po nagbo-boost ako, inom ako sa umaga, iinom din ako sa gabi. So, pwede pong 2 hanggang 3 times a day. Minsan, pag halimbawang I'm not feeling well, ginagawa ko po yan 3 times a day. Yun yung tinatawag na nagbo-boost ka. Kasi, ang barley po, ang dami na po yung testimonials na napagaling yung cancer, napababa yung cholesterol, yung sugar, yung high blood. So, I made it a point na everyday, at least 1 time a day, iinom po ako ng I Am Worldwide Barley. Tapos, hindi po talaga ako coffee person. So, talagang ever since, tea ang iniinom ko. So, lately ko lang na-discover, nung nandito na ako sa aking fitness journey, na nakakatulong din pala sa pagpapayat yung green tea. So, nung nagpunta po kami ng Amerika, namakyaw po talaga ako ng mga green tea. Kasi marami po mga brands doon na organic green tea. So, yun po talaga, nag-hoard po talaga ako ng green tea. Yan po yung everyday ko din iniinom. Plus, ayun po, ang pinaka-isa pang importante na kailangan nating alisin sa ating body ay ang stress. So, kailangan happy lang po tayo. Kailangan wag po natin masyadong seryosohin ng mga bagay-bagay. Ang problema, hindi po yan nawawala. Kaya kung poproblemahin lang natin siya lagi at didibdibin at iisipin, naku po, tayo lang din po yung talo. Yung katawan po natin na magsasuffer. Again, hindi po ako nagmamarunong na yun yung dapat yung gawin para pumayat kayo. Share ko po yun sa inyo na baka mamaya nag-work sa akin, mag-work din po sa inyo. Pinaka-best po talaga bago po kayo mag-start ng inyong fitness journey is talaga magpa-test po muna kayo at mag-consult ng doktor. Kasi doon po talaga niyo malalaman kung ano yung state ng body ninyo, kung ano mga kailangan nyong baguhin at anong mga kailangan nyo i-maintain. And from there, magagawa nyo na po ng strategy kung paano nyo po gustong diskartehan ang inyong pagiging healthy. Ang isa pa pong realization ko, being healthy is not just having a nice body, wearing the clothes that you like. It's all about having peace of mind na you're taking care of yourself. Isa lang po yung katawan natin. Ito yung number 1 asset natin. Pag nawala yung katawan natin or hindi okay yung katawan natin, yung trabaho natin, yung negosyo natin, yung relationships natin, lahat yan magsasuffer. Kaya importante po talaga na alagaan natin yung katawan natin. We should have a conscious effort to take care of our body. And when we have a healthy body and a healthy mind, we have a healthy outlook, positive outlook in life. And ang bonus po nun, nag-glow tayo, so we look good. Gaya nga lang ko sinasabi, if we look good, we feel good, we do good. Diba? Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po may mga contributor na kaalaman po kayong napulot dito sa vlog na ito. At kung naging helpful po sa inyo, sana i-share nyo rin po sa iba po yung mga kaibigan at mga mahal sa buhay na baka mamaya mag-benefit din po sila dito sa mga information na i-share namin dito. Pero bago tayo magtapos, nais natin po salamat, of course, to Ideal Vision. Doc Jessica D, thank you so much for our eyewear at saka mga sunglasses. Ang dami po nilang mga brands available dyan sa Ideal Vision and they have almost 200 branches
nationwide. And I think nag-offer na rin po sila ng for hearing aids. So, yan yung isang i-explore ko sa Ideal Vision. Dahil syempre, hindi po lingid sa inyong kalaman na isa lang po yung nakakarinig na tenga ni Mama Loy. So, napakaswerte ko po na ang bait-bait po ni Dr. Jessica din. Sabi niya, ganun baka mamaya mabigyan tayo ng tulong to have a better quality of life kung meron pong hearing aid that I can still use or be beneficial for me. So, yan yung mga susunod ko i-chika sa inyo. Nail cocktails, thank you so much for our nail care. And, of course, kung magbabaksyon po kayo, huwag niyo po kalimutan ang Highland Valley Resort, the Valley of the North, ang pinakamalaking water park sa norte. Nandyan po yan sa Pantabangan, Nueva Ecija. Bisitahin niyo po ang kanilang social media accounts, Highland Valley Resort. And kung magse-Cebu naman po kayo, nandiyan naman po sa Medellin, Cebu, ang Acropora Beach Resort. Ay, naku, pareho po maganda yung resort na yan. Kailangan po mabisita nyo with your loved ones. And ito po muli si Mama Loy. Maraming salamat po sa inyong lahat for always supporting us. And of course, don't forget to like, subscribe, and share OG Diaz Showbiz Update. Pati na rin po yung OG Diaz Inspires ni Nay OG Diaz. At syempre dito rin po, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa Mama Loy YouTube channel. Pati na po sa aking other social media accounts sa Instagram, sa TikTok, at saka syempre sa Facebook. Muli, ito po si Mama Loy. I wish everyone po a healthy and happy life kasi deserve po nating lahat yan. Thank you! Magkita-kita po tayo hanggang sa muli. Bye! Maglalakad na ako.